KOJC na planong pasabugin ng miyembro ng kapulisan ng isang porsyon ng eskwelahan ng Jose Maria College o JMC, partikular sa elevator malapit sa Law Department ng nasabing establishmento dahil umano naroon ang sinasabing bunker na pinagtataguan ng pinaghahanap na si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Sa isinagawang press Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, latest update tungkol dito sa paghuli kay Kibuloy na nagtatago ho sa ilalim ng tunnel. Yan ho ay kinumpirma din ng ating kasalukuyang PNP chief na itong si General Marbel, at kasama niya sa pagkumpirma itong si General Torre na tukoy na ang kinaroroonan ni Kibuloy na nagtatago ho diyan sa ilalim ng tunnel, at ang tanging hinahanap na lang nila ay itong daanan, entrance and exit, at nang sa ganon ay makapasok ho dito mismo sa kinaroroonan ni Kibuloy upang pusasan at arestuhin. Ba't ito ho ang matindi, mga mahal kong taga-subaybay, dahil pinagtataguan ni Kibuloy na tunnel pasasabugin ni General Torre kasama ang mga PNP. Naku po, ay matindi ho ito. O sabang pasasabugin, bibigyan po ito natin ng linaw. Itong pasasabugin di umano ni General Torre, itong kinaroroonan ni Kibuloy diyan mismo sa loob ng tunnel, at ano po ang mga dahilan kung bakit ito ay pasasabugin. Ito nga ba ay mayroong katotohanan? Dahil napakarami ang nagtatanong kung totoo na pasasabugin itong tunnel na ito. Para wag po kayong aalis, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong video na ito at pakinggan, unawain, at ito po ang kasagutan kung bakit pasasabugin ni General Torre itong tunnel na pinagtataguan ni Kibuloy. Ito po, mga kaibigan. Salukuyang nagkakaroon ng tensyon ngayon sa labas ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Muli kasing hinarangan ng ilang miyembro ng KOJC at supporters ni Pastor Apollo Kibuloy ang National Highway. Ang update dyan, alamin sa sentro na balita ni Jason Amisola. Ayan na, shoutout PTV. Ito po yung kasalukuyan na nangyari ho diyan sa Davao. At dito nga po ay kasunod ko pong itong matutuklasan nyo na pasasabugin. Naku po, ay hala, ito ho. Live! Yan karon ngayong nangyayari ang standoff sa pagitan ng Philippine National Police at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC at ilang mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy. Dito yan sa National Highway sa labas ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Angelic, ito'y matapos makatanggap umano ng impormasyon ng mga miyembro ng KOJC na planong pasabugin ng miyembro ng kapulisan ng isang porsyon ng eskwelahan ng Jose Maria College o JMC, partikular sa elevator malapit sa Law Department ng nasabing establishmento dahil umano naroon ang sinasabing bunker na pinagtataguan ng pinaghahanap na si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Sa isinagawang presser na pinangunahan ni Legal Counsel ng KOJC, nako po, ay matindi ho. Bibigyan po natin ito ng linaw, reaksyon, at kung ano ang buong katotohanan dito. Dahil nandyan no, pinanood nyo, pinakinggan na yan pong report na yan ay buhat sa Davao na kinumpirma nga nito. Nagbabatayo tayo dito sa PTV News. Shoutout PTV News, maraming salamat sa paggamit ng inyong audio. At ito, diretso po natin kung ano pa ang matutuklasan natin dito.
na sinabi ni Attorney Israelito Torion na hindi makatarungan ang kanilang ginagawa. Lalo pat ang sinasabing warrant arrest ay nagmula pa sa Pasig City Trial Court at hindi sa Davao City RTC. Nanawagan din ng abogado na umalis na ang pwersa ng kapulisan sa loob ng KOJC dahil aniya tapos na ang kanilang ginawang paghalughog sa compound at wala silang nakita kahit pa gumamit ng heartbeat detector at jackhammer. Pinanindigan din ito na legal at may permit ang kanilang ginawang prayer rally na ginawa simula kahapon dahil nasa vicinity pa rin ito ng KOJC compound. Aniya, kung gustong umalis ng PNP personnel ang paghaharang ng mga miyembro ng KOJC ay butihing umalis na rin ang mga pulis sa loob ng compound. Patuloy rin silang namongolekta ng ebidensya na gumamit umano ng tear gas ang kapulisan at ilang miyembro nila ang natamaan. Angelique, sa ngayon ay hinihintay pa rin natin ang... Nako, matindi talaga itong si Attorney Torion, no? Talagang ibang klase rin ito eh. Mahilig magpakalat itong impormasyon na fake. Fake news, fake information. Tatalakayin po natin yan. Pahayag ng Philippine National Police, particular itong Police Regional Office 11 sa mga pahayag na binitawan ng Legal Counsel ng KOJC ng KOJC na si Attorney Israelito Torion sa kanyang mga binitawang mga pahayag at sa ngayon din ay nagpapatuloy pa rin ang nakabarikada ang ilang mga miyembro ng pulisya dito sa labas ng compound ng KOJC, particular dito sa may J. Jose Maria College kung saan ay naroon anya ang bunker na pinagtataguan ng pinaghahanap ng si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasamahan na humaharap ng kasong human trafficking at child abuse. Mahigpit rin na nakabantay ang mga miyembro ng KOJC at ang kanilang mga supporters ni Kibuloy sa labas ng compound na kung saan ay naglagay pa sila ng crane at mga malalaking sasakyan. Habang sila... Alright, mga kaibigan, nako po, shout out. Talagang sabi ko sa inyo hindi lahat po ng abogado ay abogado. Mayroon pong mga abogago. Bakit po natin nasabi yun? Itong si Atty. Torion, shout out sa iyo. Matagal na itong ginagawa niya. Karapatan niya po ipagtanggol ang kanyang kliyente. Given na po yun eh. Ba't wag ka naman magpakalat ng mga fake news? Yan ay isang paraan mo para galitin ang taong bayan na humahanap kayo ng simpatiya. Puro ka paaway, Atty. Torion, sa mga binibitawan mo. Katulad dito mga mahal kong taga-subaybay. Hindi ako naniniwala na ito ay pasasabugin ni General Torre. Itong pinaroroonan ni Kibuloy na pinagtataguan na isang tunnel. At ang sabi nga ni Atty. Torion, ayon dito sa PTV na ating dito tayo nagbatay, ay pasasabugin itong eskwelahan na nandoon ho. Daw di umano si Kibuloy na nagtatago, nandoon daw itong tunnel. Anak ng katakot-takot ka. Kaya sabi ko nga, hindi lahat ng abogado ay abogado. Mayroong abogago. Mga kaibigan, ay ito'y opinion ko ho. Sarili kong opinion. Hindi ko naman kayo hawak ang mga sariling mga opinion nyo. Kaya ako po bilang isang maliit na vlogger, ako po ay paninindigan ko na hindi ako naniniwala sa mga binibitawan nito si Atty. Torion na pasasabugin itong tunnel, mga kaibigan. Isang kalokohan yan. But anyway, opinion ko po yun. In reaction ho, diyan po sa comment section, mga mahal kung taga-subaybay, naniniwala po ba kayo na pasasabugin ito ni Attorney ni General Torion? Ni General Torre, I'm very sorry. Abogado Torion pala yan. Ni General Torre. Yan po isang paninira para sa akin. Isang pagpapakalat ng anumang fake information. At nang sa ganon ay humingi ng simpatiya itong
at nagpapawa itong abogado na ito. Ang dami yung ginawa nito. Simula nung pumasok ang kapulisan diyan na fake information. Kaya unang-una ho, mayroon po tayong mga kagamitan na kung ang entrance kasi ang baka ang ginaganon nitong si Atty. Torion ay yung pinto. Kasi ang nakapokus ngayon ng ating kapulis si Atty. Itong si General Torre ay paghahanap po ng entrance para mapasok yung mismong kinaroroonan ni Kibuloy diyan mismo sa loob ho ng tunnel. So kung yung pinto na ho yun ay talagang hindi mabuksan, ay hindi ho pa sasabugin yan. Mayroon po tayo mga high-tech na kagamitan para mabuksan yan nang ika nga po'y walang kaukulang madadamay o pinsala. Ay abogado ka, Atty. Torion, alam mo yan? So ang ginagawa mo lang ay para ma-brainwash ang mga tao na ang gagawin ng PNP ay hindi makatarungan. Binabaliktad mo ang pangyayari, but anyway, ay mulat na ang taong bayan. Na kayo bilang isang abogado ay nakikipaglaban, nakikipagtanggol na hindi po akma at related sa iyo pong pagtanggol sa iyong kliyente. Kaya inuulit ko, karapatan mo, ipagtanggol mo ang iyong kliyente. But ayon no sa aming sa pinapakita mo at galawan ay hindi na po ika nga po related at akma nga. Meron ka na pong kasama na character assassination dito ho sa mga PNP. Na alam ko na legal ang ginagawa ng mga PNP na yan. But ang ginagawa ho ay binabaliktad mo, gumagawa ka ng character assassination at nang sa ganun ay maging masama ang PNP. Ngayon no, ay wala namang maniniwala sa iyo. Katulad niyan. But anyway, abangan po natin ito mga mahal kong taga-subaybay. Dito sa pinapakalat ni Atty. Torion na pasasabugin ang itong tunnel na ito. Muli kong inuulit, hindi po ako naniniwala na pasasabugin yan. Kung gustong buksan no ng PNP yan at pasukin, ay gagamit po ng ika nga po hindi pampasabog. May mga kagamitan po tayo, teknolohiya, na mabubuksan po yan kung nakita na ang ika nga po pintuan na yan. But anyway, iniintay po natin ngayon magsalita si General Torre dahil hindi po tayo mabibiktima ng anumang fake news niyan. Kaya't abangan po natin ito kung ano ang ika nga po pahayag dito ni General Torre sa usapin na ika nga po pagpasabog ng tunnel na ito. Muli po, any reaction diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo. At sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.